Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Maria Elisa V. Ramos. Maaari niyo kong tawagin Binibining Liza. So bago tayo magsimula, maaari bang magsitayo muna ang lahat para simulan natin ang araw ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa napakagandang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Naway magamit namin sa tama at produktibong bagay ang araw na ito. Gabayan mo sana kami sa aming talakayan na may isa puso at may isa buhay ang bawat aralin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Bago magsiupo, maaari bang pakiayos muna ng mga upuan, pakipulot na rin ng mga basura, pakiayos na rin ng iyong mga set. Okay, maupo. Thank you. Bago ang lahat, may absent ba ngayon sa ating klase? Wala po, ma'am. Okay, wala? Okay, thank you. Pero bago ang lahat, narito muna ang alituntunin sa loob ng ating paaralan na inyong susundin. Una, taas kamay muna kung may sagot o katanungan. Pangalawa, respetuhin ang bawat isa. Pangatlo, aktibong makilahok sa talakayan. Pangapat, makinig sa nagsasalita. At panglima, sumunod sa patakaran. Maasahan ko ba ito sa inyo? Yes, ma'am. Ayun, maraming salamat. So, bago tayo magsimula, balikan muna natin mga tinalakay natin ng nakaraang na araw. So, para sa ating pagbabalik-aral, may hinihanda akong activity. Ito ay tatawagin nating Pick a Ball. Makikita ninyo sa inyong harapan ang 4 na bansa na kabilang sa tinalakay natin ng isang araw. Ito ay ang China, Japan, Burma at Indonesia. Yan. Madali lamang ito. Pipili lamang kayo sa 4 na bansa na yan at may kalakip itong tanong. Dana bang lahat? Yes po, ma'am. Okay, simulan natin. Simulan mo, May. Yes? Yes, May. Ma'am, Japan po. Japan. Okay, narito ang kalakip na katanungan. Sinong pinuno ng Japan ang naglipat ng pulbusera sa Japan sa Edo o kaya mas kilalang Tokyo sa kasalukuyan? Emperador Mochihito. Tama. Ang sagot ay si Emperador Mochihito. Palakpakan natin si May. Okay. Ako po, ma'am. Yes, James? China po. China. Okay, narito ang iyong katanungan. 2 rebelyon na itinatag ng mga Chino. Rebelyong Taiping at Rebelyong Boxer po. Tama. Rebelyong Taiping at Rebelyong Boxer. Ma'am, ako rin po, ma'am. Burma. Burma. Okay. Ito ay hinahangad ng maraming Burmese na maghiwalay ang kanilang bansa mula sa blank. Ang sagot ay Sa India po, ma'am. India. Tama. Palakpakan na ang gagaling ninyo, ha? Okay. So, sa pagsisimula ng ating aralin, mayroon muna akong ipapanood sa inyo na isang videos na connected ito sa ating magiging aralin ngayong araw. Panoorin muna natin. Ang bayan kong Pilipinas, lupain na. Okay, so ayan. Sa tingin ninyo, ano kaya ang ipinapahiwatig ng nasa video? Sino makakasagot? Ma'am. Yes. Ma'am, pinapahiwatig po nito ang tungkol sa pagmamahal sa bayan. Ayun, tama. Palakpakan natin. Sunod na tanong. Tungkol saan kaya ang magiging aralin natin ngayong araw? Tungkol po sa kalayaan ng ating bansa. Ayan, tama. Ang magiging aralin natin ngayong araw ay patungkol sa nasyonalismo sa Pilipinas. Pero bago yan, narito ang layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang
Una, makapagbibigay ng salubin ukol sa naging reaksyon at tugon ng nasyonalismong Pilipino. Pangalawa, na ipapakita ang bahaging ginampanan ng mga ilustrado at katipunero sa nasyonalismong Pilipino. At panghuli, na isa-isa ang mga pangyayaring nagbibigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Pilipinas. Alam niyo ba na nasakop ng mga Espanyol ang Pilipinas sa loob ng 333 taon? Opo, totoo yun. Nagpatupad ang mga Espanyol ng mga patakarang pangkabuhayan, pampulitikal at pangkultura na nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Opo, sa pamumuhay na bago ang pamumuhay ng mga Pilipino sa pagdating ng Espanyol. Alam niyo ba na sa kanila nagsimula ang hacienda system? Ang pagbabayad ng iba't ibang buwis. Yung polo de serbisyo, alam niyo ba yon? Ang polo de serbisyo ay ang pagtrabaho ng sapilitan ng walang kapalit na anuman. Ang pagiging alipin. Sentralisado naman ang patakarang pampulitikal na pinatupad ng mga Espanyol. Kabilang dito ang phrailocracy, na ang ibig sabihin ay praile ang tunay na makapangyarihan. Kontrol nila nasa kontrol nila ang fundamental institution ng lipunan. Kahit na meron na tayo noong gobernador general, ang mga praile pa rin ang may mas kapangyarihan. Ang pagtatag ng alkalde mayor, ang mga alkalde mayor noon ay mga Espanyol lamang at walang Pilipino. Espanyol din ang nasa matataas na posisyon noon sa politiko. Pagdating naman sa kultura, pinalitan ang mga katutubong kultura ng Kristyanismo. So, ginagamit ang religion noon para maimpluwensyahan ang pag-usbong at mapasunod ang mga Pilipino. So, pagpalit din ng baybayin ng alpabetikong Romano, na kung dati ang gamit ng mga Pilipino ay baybayin, ngayon ay ang ginagamit nila ay ang alpabetikong Romano. So, sa kanila din, sila din ang nagtatag na maging legal ang sabong bilang isang libangan. So, sa pamumuhay naman, naging alipin ang mga Pinoy sa sariling lupa, sa sariling bansa, naging alipin 333 taon. So, kabilang din dito sa mga nabagong mga pamumuhay ng mga Pilipino ay ang pagkawala ng mga katutubong kultura. Halos ngayon ay wala na tayong maririnig sa mga katutubong kultura, no? Sa kanila din, nagsimula ang mga samot-saring buwis. So, in short, nawalan tayo ng karapatan at kalayaan. Diba? Mga Pilipino na mga pamunuan ng kanilang mga sariling bansa, no? Naging sunod-sunuran sila sa ilalim ng mapaglupit na Espanyol. Yan. Ang mga Pilipino daw noon, kahit nasa ilalim ng pamumuno ng Espanyol, ay hindi naman daw sila tumahimik. So, nag-try pa din naman silang mag-alsa. So, pero lahat ng mga pag-aalsa ng Pilipinas sa loob ng ika-16 na siglo hanggang sa ika-19 na siglo ay hindi nagwagi laban sa Espanyol. So, isa sa mga dahilan ng pagkabigo ng pag-aalsa ng Pilipinas ay una ay ang mas malakas na armas ng mga Espanyol. Opo, kasi mas advanced ang mga Espanyol noon. May mga baril. Narito ang ilan sa mga dahilan ng pagkabigo ng Pilipino sa pag-aalsa nila laban sa Espanyol. Isa na dito ay ang mas malakas na armas ng mga Espanyol. Pangalawa ay kawalan ng damdaming makabansa. Nawawalan din ng kumpiyansa yung mga Pilipino noon dahil alam nila na mas malakas nga ang Espanyol. Kumbaga, kapag maraming namamatay ay nawawalan ng kumpiyansa mga Pilipino noon. Ang pangatlo naman ay ang pagtataksil ng ilang Pilipino. Kung napanood nyo na yung mga pelikula ngayon, yung General Luna, makikita nyo doon sinong tunay na kalaban ng ating bansa, kundi ang kapwa Pilipino natin, pagtataksil ng kapwa Pilipino.
Pagpasok ng ika-16 na siglo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ekonomiya at lipunang Pilipino. Nabuksan ang Pilipinas sa pagdaigdigang kalakalan. Yung mga pumapasok na sa Pilipinas, pumasok sa Pilipinas ang mga produkto mula sa kanluranin. Gayun din, naging tanyag din at mabili yung mga produkto ng Pilipino sa ibang bansa, sa mga kanluranin. No? Katulad ng asukal, kopra, tabako, at iba pa. No? Alam niyo, ito ay nagbibigay daan sa pag-unlad ng kalakalan sa bansa. So, umusbong ang gitnang uri o middle class. Sila ay ang mayayamang Pilipino, ang mestizo Chino at Espanyol. Ang mga anak ng gitnang uri ay nakapag-aral at ang mga anak ng gitnang uri ay nakapag-aral sa mga kilalang universidad sa Pilipinas at maging sa Spain. Ang grupong ito ay tinatawag na ilustrado. So, ang mga ilustrado ay mula sa salitang Latin na illustre, nang ibig sabihin ay naliwanagan. Kung ang panggitnang uri o middle class o kaya mas kilala sa tawag na mga prinsipalya. So, ang mga ilustrado ay ang mayayamang Pilipino, mestizo Chino at Espanyol na nakapag-aral ang mga anak sa kilalang universidad sa Pilipinas at Espanya. Solidaridad. Noong December 13, La Solidaridad. Noong December 13, 1888. So, ito ay samahang itinatag ng mga Pilipino sa Espanya. Ito ay ang dyaryo noon. No? Ito din ang opisyal na pahayagan o dyaryo. So, mula 1889 to 1895, nagkaroon ng 7 volume at 160 issue ng mga pahayagan. So, ang layunin ng La Solidaridad ay magkaroon ng pagbabago o reforma noong namamayaning kalagayan ng mga Pilipino. So, ang kilusang ito ay tinatawag na kilusang propaganda. So, ang kilusang propaganda ay isang uri ng pagsulong na kung saan gamit ang pagsulat sa mga pahayagan. So, ang kilusang ito ay tinatawag na kilusang propaganda. So, ito ay ang uri ng pagsulong tungo sa pagbabago o reforma. Ang kilusang propaganda ay nagsusulong ng pagbabago o reforma sa pamamagitan ng pagsulat sa mga pahayagan. Katulad nga ng La Solidaridad. Ang mga taong nagtatag sa likod ng La Solidaridad o ang mga propagandista ay sina Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Juan Luna at si Jose Rizal. Ang pangalawa namang kilusan ay ang kilusang katipunan. So, noong Hunyo 7, 1897, so ang layunin ng KKK ay makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng himagsikan o armadong pakikidigma. Ngunit nabunyag ang samahang ito. So, nagsimula ang reformang ito o ang himagsikan. Pinasimulan ng mga paring Pilipino ang kampanya para sa sirkulasisasyon ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. Ninanais nilang mapabilang sa ordeng religyoso tulad ng Jesuit, Dominican at Franciscan. Sa panahon ng Espanyol na naging eksklusibo lamang sa mga pari at praileng Espanyol. So, nagresulta ito sa paggarote ng Gumbursa. So, nalipat sa mga propagandista ang kumpanya para sa reforma. So, kinabibilangan ito ng mga ilustrado o naliwanagan ng mga edukasyong kanluranin. So, nakipaglaban sila para sa pagbabago. Ipinatapon sa dapitan si Rizal at unti-unting nabuwag ang kilusang reforma. So, pagkatatag ng himagsikan, noong 1896, nauwi ito sa pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo 1898. So, hindi nagtagal ang kalayaan ito dahil sa pananakop ng Amerikano.
Ang pagpapamalas ng nasyonalismong Pilipino ay pinasimula ng mga ilustrado na nagtatag ng kilusang propaganda at ipinagpatuloy ng mga katipunero na nagpasimula ng katipunan. Uulitin ko, sinimulan ng kilusang propaganda at ipinagpatuloy ng mga kilusang katipunero na nagpasimula ng katipunan. So, ano nga ulit ang dalawang kilusan na sinimulan ng nasyonalismong Pilipino? Tama. Alam natin kung meron ba kayong nakatutunan, may gagawin muna tayong activity. Ito ay role playing, no? So, hatiin ko muna ang klase sa dalawang grupo. So, ang unang pangkat ay magpapakita ng kilusang propaganda at ang ikalawang pangkat naman ay ang kilusang katipunan. Narito ang tanong, bilang isang mag-aaral ng grade 7, paano mo maipapakita ang ginampanan ng mga ilustrado at katipunero? Ulitin ko, bilang isang mag-aaral ng grade 7, paano mo magpapakita ang mga ginampanan ng mga ilustrado at katipunero? Okay, pagkatapos ng 20 minuto, ito ay tatanghalin nyo sa harapan ng inyong mga kaklase. Okay? Okay, para sa rubrics, narito ang pagsasatao sa karakter, 50%, presentasyon, 30%, kooperasyon, 20%, kabuuan, 100%.